Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Welcome back po sa ating 165 Daily Devotion with Pastor Russell Ocampo. So, ang topic po natin today, bakit bawal sumuko sa hamon ng buhay? At meron tayong concept na session. Sabi po dito, in Christian theology, session refers to Christ's enthronement at God's right hand after his accession, signifying his finished work of redemption, absolute authority, and victorious reign over all creation. From this exaltation position, he ruled as a king and intercede of his people, ensuring he is their ultimate triumphant. Christ's session declares his sovereignty and guarantees the believer's victory through his power and eternal kingship. At ngayon naman po, share ko po yung mga natutunan ko sa naging topic natin for today. Simulan natin sa teaching. First teaching, Christ is reign now with believers in heaven. So, yung Panginoong Kristo pala, nagsasaya na pala siya ngayon kasama ng mga mananampalataya sa Kanya sa langit. At ngayon naman sa second teaching natin, Christ is reign now with the believers on earth. So, yung Panginoong Kristo pala, muli siyang nabuhay sa pamagitan ng mga mananampalataya sa Kanya dito naman sa lupa. At ngayon naman sa ating third teaching, Christians are sent on a mission to make earth like heaven. So, yung mga Christian pala, sinugo pala sila ng Panginoon sa Kristo sa mission upang sa ganon ay magkaroon ng ma-accomplish ng mga missionaries ng Panginoon sa Kristo na yung langit, na yung lupa ay maging kagaya ng langit. At yun naman sa ating application, first application, take each day as a battle to win for our King. So, yung mga battle pala natin sa buhay natin araw-araw, kailangan pala natin siya ipanalo upang sa ganun, para yung kapanaluhan na yun ay para kay God. Ngayon naman sa ating second application, thrive in life rather than merely survive. So, kailangan mo pala magkaroon ng hamon sa buhay mo, hindi yung parang nabubuhay ka na lang para makasurvive sa mundo. At ngayon naman sa ating third application, think like the early disciple world challenger. So, isipin mo na isa kang disipulo ng Panginoon upang sa ganon ang mundo ay magkakaroon ng pagbabago. At ngayon naman sa ating discussion, why do we have to encourage and attitude of our conqueror? So, para sa akin, kailangan natin i-encourage at baguhin yung ugali natin bilang isang conqueror dahil ang Panginoon na siya nagbibigay ng kapurihan sa bawat isa. So, ayun lamang po for our today's discussion. Thank you for watching.